Yun, hello mga kapatid. At ngayon ay nandito kami sa may Atok Benguet. Kasama ko pa rin si Mark, saka si parang pupunta tayo ngayon ng Mount Timbak. Nakapagpa-reserve na rin ako ng accommodation doon. Accommodation yung tutuluyan namin doon, hindi kami magka-camping. Tapos from here sa may Atok, as per map, nasa 40 minutes na lang yung biyahe namin. Kaya i-update ko kayo mamaya. Itong adventure namin ay aakyatin namin ang Mount Timbak. Stop muna kami rito sa may Atok highest point. Highest point kilometer 53, Atok Benguet. Picture lang tapos konting pahinga. Dami rin dito nagtitinda ng succulent. Ayan yung view rito. Ganda ng view mga kapatid. Picture lang muna tayo rito sa may signage ng highest point ay highest peak. Ito yung view from the highest point view deck. Grabe, ang ganda. Katatapos lang namin sa may highest peak dito sa may Atok Benguet. Tapos diretso na kami sa Mount Timbak. As per Google Maps, 16 minutes na lang, 5.1 kilometers. Let's go! Wow! Yun na naman sabi ko mga kapatid. Wow! Ang sarap naman sa mata. Ayan mga kapatid, oh. Pagkatapos ng umahon, ayan yung bubungad sa inyo. Dito mga kapatid, tandaan nyo na yung katawan nyo sa lamig, ha. Eto, aakit na tayo rito. Ayan, o, to Mount Timbak and Jack's Homestay. Okay, let's do this. Oh, kaya grabe.
Ito mga kapatid, at nakapag-park na kami ng aming mga motor. Tapos yan si paring Mark, ready to Sup? Power Ranger. Ready to ano na. Ascend dun, no? Ayan yung Mount Timbak mga kapatid. Hindi lang masyado kita rito, pero yan yon. Paring wa. Tapos no problema. Tapos ito yung view from Pagkasarap, parking lot. Pagkasarap Tapos akyat na tayo. Let's go. Ito yung papunta kay Jack's Homestay. Kita ulit ako. Ha? Ako ulit. Narinig mo, Mark? Hindi. Pahinga muna, pre. Like 5 hours? Yan. At pakit na kami. Pre, bakit ganito? Kung naririnig yung hingal namin, pagpasensyaan nyo na. Ayan yung view rito. Alright. Gusto natin to eh. Pangatawan ako to. Kain naman. Assault siya mga kapatid. Pero ayan lang yata yun, oh. Ayan lang naman. Pero hindi pa namin alam, ha. Yata lang. Let's go. Bawi naman tayo sa view. Hindi din. Ito mga kapatid, dito na tayo liliko paakyat papunta ng Jack Homestay. Tara mga kapatid, konti na lang. Ito mga kapatid, at nakausap na namin si Tita Josie at punta na kami sa room namin. Ito yung view. Dito yung room namin. Lapag mo muna dyan yung gamit mo, pre. Kasi inaayos nila. Dito tayo. May sasabihin din kasi ako eh. Dito muna kami mga kapatid habang inaayos yung pag-i-stayan namin. Ito mga kapatid, dito kami sa may taas mag-i-stay. Tapos ito yung view. May open space dito. Tapos ito yung view. Ayan yung view, napakaganda. Tapos grabe yung lamig. Ay nako, paano pa kaya pagkagabi na? Sobrang lamig na ito, promise. As in, tumatagos sa buto. Buti na lang may jacket kaming mga dala. Napagandaan naman namin, pero talagang sobrang lamig. Tapos may bonnet din ako sa gloves, hindi ko muna sinusuot. Sobrang lamig, as in. Pero worth it, ang ganda ng lugar. Ayan, si Mark, lamig na lamig. Diba? Dito kami sa rep. Naka number 5 yung rep. Dito baligtad. Nandito kami sa labas. Pagka yung rep namin, kapag binuksan mo yung pintuan na yan, nandyan yung walk-in freezer. Dito sa labas, malamig pero tolerable. Yung sa labas, hindi eh. Malaya ito, magdi-dinner na muna kami. Nagprepare kami ng tinolang manok. Sakto yung sabaw na mainit kasi malamig rito. Tapos kanin lang. Tapos sausawan na walang masyadong sili. Tara mga kapatid, kain na muna tayo. Let's go. Ayun mga kapatid, update lang.
Dito kami sa loob ng accommodation namin. Ayun si paring Mark. At ito naman si paring Wah. Sobrang lamig mga kapatid. Sobrang lamig. As in. Hindi biro yung lamig. Nung tinignan namin yung sa may temperature dun sa labas. 13. Pero iba-iba yung lamig. Kaya nga naka-sleeping bag na kami, nakakumot pa, tapos naka-jacket, bonnet, tapos glove. Sinubad ko lang kasi pampindot ko ng camera. Kung nagbabala kayo na pumunta rito mga kapatid, I suggest na mag-ready talaga kayo ng panlamig nyo. Kasi Magdala ng basketball jersey. wag na kayo magdala ng basketball jersey, sabi ni Mark. Talagang ano, be prepared sa lamig kasi hindi rin biro talaga pag nilamig ka rito. Kahit isang jacket na to, dapat nga nagdala pa kami ng isa pa eh. Tapos, yun, malamig pero maganda yung view. Tapos galing kami sa, sorry, parang sisipunin ako eh. Pero all in all maganda yung place, yung view kanina. Tapos nung lumabas kami ang daming stars pero pumasok na ulit kami sa loob kasi sobrang lamig. Talagang kumakagat. Ayun lang mga kapatid, baka hindi na ako makapag-take ng video ngayon. And pahinga na lang muna kami, tas update ko na lang ko kayo bukas pagkagising. Alright mga kapatid, good night! Good morning mga kapatid. Time check tayo, 6 AM. At tignan natin kung ano ang itsura sa labas. Wow. So, the moment, sobrang lamig pa rin. Tapos, ayan yung makikita mo dito sa labas. Mahangin din at the same time. Grabe, ang ganda. Ang sarap niyang pagmasdan mga kapatid. Sobrang lamig. Pinakita ko lang muna sa inyo yung itsura ng kapaligiran sa umaga, pero babalik ulit tayo dito sa loob at mag-aasikaso tayo ng almusal saka kape. Ay, sobrang lamig. Baba tayo sa may tindahan ni Tita Josie. Pakita ko sa inyo kung anong temperature ngayong oras na to. ₱8 degrees Celsius. 8 degrees Celsius mga kapatid. Kaya pala sobrang lamig. I love mountain. Ito yung, ayun yung pinaka summit ng Mount Timbuk. Bali ano siya, Station of the Cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tas dun sa tuktok meron 3 cross dun sa pinaka-summit ng Mount Timbuk. Hindi na kami umakyat kasi ang sunrise dun sa may summit ng Mount Timbuk, ang alis dapat dito 5:30 AM. Kaso hindi kami nagising ng 5:30 AM kaya dito na lang. Tapos if ever na pag nandito kayo at hindi kaya ng mga panlamig nyo, may nabibili rin ditong mga bonnet, scarf, gloves, jackets, jogging pants, may t-shirt, mayroon din mga rep magnet, mga souvenir, bags, mga keychain. Tapos dito may maliit na sari-sari store si Tita Josie na makakabili ng mga basic needs. Balik muna tayo rito mga kapatid, baka bumili kami ng jacket eh. Check namin.
Ito yung Mahukay pa. loob ng bahay. Mga kapatid, hindi na kinaya ng jacket namin. Buti na lang may binibenta si Tita Josie. Yun, hindi na namin ramdam ang lamig. Kasama nga pala, papakilala ko sa inyo si Mark the Teletubbies. So, Yeah! Ganito kalamig dito sa Mount Timbak. At hindi na namin talaga kinakaya. Buti na lang may tindang jacket. Kaya for pa laban na. yan, no? Tingnan mo, for pa yan, pero malamig pa din. Yo! Kaya laban na mga kapatid. Luto lang muna tayo ng hotdog. Tapos initin ko yung tinola namin kagabi para meron tayong mainit na sabaw. Tapos meron tayong itlog. Meron din tayo ulit salted egg. Tapos lagyan lang natin ng kamatis. Ito mga kapatid, at tapos na tayo mag-prepare. Ayan ang ating sunny side up na itlog. Tapos hotdog. Tapos fried rice. Tapos yung mainit na sabaw na may 3 manok. So sakto tatlo kami. Tigi-tigisa kami. Malamig. Hindi. Pre, malamig. Tara mga kapatid, kain na muna tayo. Grabe rito mga kapatid, oh. Taniman. Taniman. Yan. Paring Mark. Kasi parang wa. Kamusta ang experience dito, pre? Ha? Lamig. This is carrots. Sobrang lamig rito mga kapatid talaga. Ay nako mga kapatid, pero ang sarap, sulit. Ayan. Ito yung makikita nyo kung mahilig kayo ng nature, terraces na taniman. Ay, malamig na klima ng hangin, nakaka-relax, tanggal ang stress mo rito mga kapatid.
kapatid, 7:30 no? 7:30. 8:30 AM. Pagkumangin, sobrang lakas, sobrang lamig. Dito kami dumadaan sa mga pilapi na palayan nila. Ano dapat ginagawa to? Look at the view. 60. Look at the view. Yeah. Palalo pre. Pre, tumatay yung balahibo ko. Saka sa view. Tingnan mo naman. Grabe. Pag nandito ka kasi sa may accommodation, ang makikita mo lang na part, eto. Pero kapag dito ka sa may taas, nakikita mo na yung kabilang part niya. Ayan. Ito naman yung nasa likod nila. Sige. Good to go na kami. At thank you sa yung experience dito sa Mount Timbuk. Puntahan lang muna namin si Tita Josie para sa mga babayaran pa namin. Sa ngayon mga kapatid, ang temperature natin dito sa Timbuk ay 13 degrees Celsius. Ito mga kapatid, at pabalik na kami sa may parking area kung saan nagpark kami ng aming motor. Bali, kung pupunta kayo rito mga kapatid, meron silang mga ino-offer na room for accommodation. Bali sa amin, nagkaroon lang ng konting aberya, pero nanghingi rin naman ng pasensya si owners, which is si Tito Josie. Pero okay lang din naman sa amin. Yung room na nakuha namin, good for 4 packs. Ang price range niya ay 2,000 for overnight. Tapos ang mga need nyo pang bayaran dito ay entrance fee, which is 100 pesos per head. Tapos since nakamotor kami, ang parking fee nila rito ay 30 pesos per motorcycle for overnight. Bali yun lang yung mga dapat yung bayaran dito. Pero kung gusto nyong pumunta ng summit ng Mount Timbuk, merong additional fee na dapat yung bayaran. Meron siyang extra na entrance fee for Mount Timbuk sa summit na 100 pesos per head, and sa through gate naman 100 pesos per head din. Bali 200 pesos kung gusto nyong umakyat ng summit ng Mount Timbuk. Kaya maraming salamat from Lakwachero, #Project Laboy, happy travel and peace yo.